Pinakamapanganib na armas sa mundo, pumalpak. Vladimir Putin napahiya sa ika-4 na pagkakataon. Samantala, gaano nga ba kapanganib ang armas na ito ng Russia na maaaring magpabago sa anyo ng labanan? Muli na namang pumalpak ang Sarmat RS-28 missile o kilala rin sa tawag na Satan-2 matapos itong sumabog sa isinagawang testing. Isa raw itong senyales na tila bumagsak na ang manufacturing industry ng Russia. Ito ay ayon kay Carl Bildt, ang dating punong ministro ng Sweden at kasalukuyang co-chairman ng European Council on Foreign Relations think tank. Makikita sa mga satellite image mula noong nakaraang buwan ang tila nabigong pagsubok ng RS-28 Sarmat missile na siyang nagdulot ng pangamba ukol sa nuclear arsenal ng Russia. Napahiya ang leader ng Russia matapos ipakita ang mga satellite images ng pagsabog ng nuclear-capable na Sarmat RS-28 missile habang ito ay nire-refuel sa Plesetsk Cosmodrome, 500 milya sa hilaga ng Moscow. Nakuha na ng larawan ang 4 na fire engine sa lugar ng testing matapos makitang may pinsala sa mga nakapaligid na kalsada at gusali. Tumugon din ang mga emergency services sa isang forest fire na malamang ay konektado sa nabigong paglunsad ng missile. Ayon sa mga eksperto, ang mga larawang kuha sa katapusan ng Setyembre ay nagpapahiwatig na sinubukan ng Russia na ilunsad ang kanilang pinakabago at intercontinental ballistic missile, ang RS-28 Sarmat, ngunit nakaranas ito ng malubhang pagkasira. Ang missile na may haba na 35 meters at kayang magdala ng mga nuclear warheads ay tinaguriang Satan-2 at ang pinakamapanganib na sandata sa mundo na nagdudulot ng pangamba dahil sa kakayahan nito na makapinsala. Ang mga bagong larawan ay nagpapakita ng malaking crater sa isang launch site sa hilagang Russia. Unang naipahayag ang natuklasan sa social media platform na X noong Setyembre ng isang open source analyst na may pangalang MenMyRC. Ayon sa naturang post, kitang-kita na ang testing sa RS-28 Sarmat ay ganap na nabigo at sumabog ang missile sa silo na nag-iwan ng malaking crater at winasak ang test site. Nagbigay siya ng hinala na maaaring sumabog ang missile habang pinapagana ang gasolina nito at hindi sa oras ng paglulunsad. Kung tama ang hinala ng mga eksperto, ito na ang ika-4 na beses na nabigo ang Russia sa ginawang paglunsad ng RS-28. Ang tanging nakumpirmang matagumpay na pagsubok nito ay noong Abril taong 2022. Sinabi ni Matt Korda, isang associate senior researcher sa Stockholm International Peace Research Institute, ng RS-28 ay itinakdang palitan ng RS-20V Voyvoda, isang missile na ginawa mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Matagal ng plano ng Russia na palitan ang lahat ng kanilang Cold War era delivery systems ng mas bagong bersyon at ang RS-20V Voyvoda ang pinakahuli sa ganitong uri ng ICBM sa kanilang arsenal ayon kay Korda. Maliwanag na patuloy ang Russia sa konstruksyon upang maisakatuparan ang paglulungsad ng missile. Ipinapakita ng satellite imagery na malaki na ang progreso sa konstruksyon. Dahil dito, ang pagpasok ng Sarmat ay magiging mahalaga sa politika para kay President Putin bilang simbolo ng pagtapos ng Russia sa matagal ng pagbabagong ito, dagdag ni Korda. Una nang inihayag ang RS-28 noong 2014 sa isang press conference sa Russia. Sa panahong iyon, sinabi ng mga opisyal ng Russia na matatapos ang missile pagsapit ng 2020. Ang produksyon ay naantala ng maraming beses dahil sa mga issue sa pagmamanupaktura, produksyon at mga pagsubok. Ayon kay Korda, hanggang ngayon ay hindi pa nakakapasok sa serbisyo ang RS-28. Hindi lamang naantala ang serial production ng missile, kundi tinamaan din ang testing cycle nito ng sunod-sunod na pagkaantala at nabigong mga pagsubok, paliwanag niya.
Ayon sa mga tagapagsuri ng Russian TV, ang isang pag-atake mula sa bagong RS-28 Sarmat nuclear missile ni Vladimir Putin ay maaaring magbura sa UK sa mapa ng mundo. Si Putin ay nagbigay ng babala na sinumang bansa na susubukang mangialam sa Ukraine ay makakaranas ng napakabilis na tugon mula sa armas na ito. Ayon sa mga sources mula sa Russia, ang RS-28 Sarmat missile ay isang intercontinental ballistic missile na dinisenyo upang palitan ang lumang R-36M Voyvoda system na kilala sa NATO bilang SS-18 Satan. Ayon kay Krasmash, ang kumpanya sa Russia na nagkatuon sa paggawa ng mga missile, ang Sarmat ay kayang magdala ng 10 to 15 independently guided nuclear warheads na ginagawa itong isa sa pinakamakapangyarihang missile sa buong mundo. May haba itong humigit kumulang 35.5 metro at 3 metro ang diametro na nagbibigay daan para sa mas malaking payload kumpara sa mga naunang modelo. Ang Sarmat ay may maximum range na aabot sa 18,000 kilometers na nagpapahintulot dito na maabot ang anumang target sa buong mundo. Ipinahayag ng Russian sources na ang missile ay dinisenyo upang malampasan ang mga kasalukuyan at hinaharap na anti-missile defense systems dahil sa high speed nito at kakayahang maglakbay sa mga hindi karaniwang landas sa himpapawid. Kaya nitong maglakbay sa hypersonic speeds at magmaneuver upang maiwasan ang interception ng mga kalaban. Ayon sa opisyal na mga ulat ng Russia, ang Sarmat ay maaaring ilunsad mula sa parehong North at South Poles upang makaiwas sa mga anti-missile defenses ng NATO. Bukod sa mga nuclear warheads, maaari din itong i-equip ng avant-garde hypersonic glide vehicles na lalo pang nagpapahusay sa kakayahan nitong magpalusot sa mga anti-missile defenses. Bagamat ang liquid fuel system ng missile ay mas komplikado sa maintenance, nagbibigay ito ng mas mataas na energy capacity at pinapayagan ng mas mabigat na payload. Ipinapahayag ng mga claim ng Russia ng Sarmat ay hindi lamang technological na advance, kundi isa ring mahalagang bahagi ng strategic arsenal ng bansa na nakatuon sa pagtiyak ng nuclear deterrence sa mga darating na dekada. Noong Oktubre 2023, sinabi ni Pangulong Vladimir Putin na ang RS-28 ay handa na para sa deployment. Sinabi pa ni Putin na sa kabuuan ay handa na ang Sarmat, ang super heavy missile. Ang natitira na lamang ay ang pagkumpleto ng lahat ng administrative and bureaucratic na proseso at mga dokumento upang magkapagsimula na sa mass production at ma-deploy ito sa combat standby mode. Gagawin namin ito sa lalong madaling panahon, dagdag pa ni Putin. Sa parehong talumpati, binigyang diin ni Putin ang isang layunin ng RS-28 na ito ay ang pumigil sa nuclear at militar na pag-escalate mula sa Estados Unidos. Partikular niyang tinukoy na ang Russia ay pumirma at nag-approve sa Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty habang ang Estados Unidos ay pumirma lamang dito. Ang iminungkahing treaty ay magbabawal sa lahat ng nuclear explosions, maging ito man ay para sa militar o mapayapang layunin. Upang ito ay maging epektibo, kailangang itong aprubahan sa harap ng UN Secretary General ng 44 na itinalagang nuclear-capable states. Noong Nobyembre 2022, inatras ni Putin ang pag-aproba ng Russia na may layuning tularan ang posisyon ng Estados Unidos sa kabila ng ilang nuclear-capable na mga bansa na patuloy na tumataging pumirma o mag-aproba sa kasunduan. Nagpatuloy pa rin ang pagsusuri ng mga armas sa buong mundo. Ayon kay Korda, ang paggawa ng mga bagong missile tulad ng RS-28 Sarmat ay bahagi ng proseso ng modernisasyon na pinagdaraanan ng lahat ng bansang may nuklear. Hindi pa tiyak kung ano ang tunay na estado ng sandatang ito matapos ang ika-4 na hinihinalang na bigong pagsubok. Ipinahayag ni Putin at ng media ng Russia ng RS-28 ay handa na sa laban sa loob ng maraming taon. Ngunit ang mga larawan ng crater mula noong Setyembre ay nagdudulot ng pagdududa sa mga claim na ito para sa maraming eksperto.
Ayon kay Korda, sa kabila ng mga hamon sa pagsubok, patuloy ang Russia sa kanilang trabaho sa RS-28. Maliwanag na ang Russia ay nagpatuloy sa konstruksyon upang maisakatuparan ang paglulunsad ng missile. Nagpapakita ang satellite imagery na malaki na ang progreso sa unang rehimen ng 62nd Missile Division sa Timog Siberia at malapit nang simulan sa iba pang inaasahang deployment sites, dagdag ni Korda. Ayon sa Russia, ang RS-28 ay handa na dapat nitong 2018, ngunit ang mga paulit-ulit na pagkabigo ay nagpaliban dito. Ipinahayag din ni Putin noong Oktubre 2023 na halos kumpleto na ang trabaho sa missile at sinabi ng kanyang Defense Ministry noong panahong iyon na si Sergei Shoigu na ito ay magiging pundasyon ng mga ground-based strategic nuclear forces ng Russia.